at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Yo, so what's up guys? So muling nagbabalik. So this is Boy Bieros and welcome to my YouTube channel. Yan. So sorry guys, so almost 3 months na akong hindi nag-upload about sa Click na version 3 ko. So ito yung content ko nga pala ngayon guys. So magpapa-maintenance ako. So almost 18,000 km odo na siya. Tapos papa-maintenance na rin ako, palit ng air filter, change oil. Yan, motol pa rin yung gamit ko. Yan, nasa vlog ko. Tapos gear oil. Tapos palit na rin ako ng slider piece. Yan, puro genuine yung mga pinapalagay ko para daily use kasi itong Click ko eh. Kailangan maganda din yung pyesang ilalagay para matagal yung buhay. Papalit na rin ako ng brake shoe. So yung last na nilagay ko kasi dito, yung Click na pang brake shoe, which is napakamahal. So ito yung in-advise sa akin ni Benimar na brake shoe na pang Supremo. So kasya naman daw yan dito. Yan. Nabili ko lang ito mga 200 plus lang sa Honda din. Update ko na lang kayo guys. So punta na ako sa may Pretty Boy Moto, sa may Marcos Alvarez, sa Bacoor, Cavite. Yan. So alright, let's go. So ito nga guys, dito na ako sa may Marcos Alvarez. So may hindi lang ako nasabi pala kanina yung issue na ito ngayon ng version 3 ko. Yung dragging kada piga ng sa traffic no. Oo. Ayun, ganun siya. So papaano na rin ako, regroup na rin ako ng clutch bell ko. So yung papalagay ko lang groove na yung pang daily na manipis lang, yung fine groove. Kasi pag makapal yung groove ng bell nyo, lalo na pag sa stock lining, ang bilis maubos. Tsaka magpapalit talaga kayo ng lining na aftermarket na. Gagi, dami nagpapagawa. Puno. Yun na ako guys. Later in the void. Yun, so dito na ako sa Pretty Boy Moto sa Cavite. Yan. So binabaklas ang aking CVT. Yan, ginagamitan ng impact wrench para mapabilis ang trabaho. Yan, mapansin natin. So nag-voice over lang ulit ako guys kasi maingay kasi nga yung ginagamit nilang compressor dito sa shop. Almost 8,000 na siya bago ulit na CVT cleaning ulit. Yan. So ginamitan ko yan ng foam sa may dun sa previous vlog ko, yun sa may part ng pulley drive kasi open siya. So nilagyan ko ng manipis na foam para kahit papaano masala yung alikabok. So hindi siya masyadong madumi, no. Almost 8,000 bago i-CVT cleaning. Yeah, so binabaklas na yung airbox guys. Yan. Papalit na rin ako ng air filter dyan. So yun na nga guys, no. So babaklasin ang aking air filter box. Yun. Boom! Sobrang dumi guys. Kotang-kota na. Kotang-kota ng aking air filter sa loob ng 18,000 km odo. A few moments later. Yun, so yun na guys. Baklas na yung aking CVT set. Yan. So yung hawak ni Master Ben, yung pulley drive ko. So yung MTRT na flyball ko. So mahaba pa rin yung lifespan niya, no. Wala pa rin kayod. So nangingitim lang siya pero hindi pa rin daw papalitan yan kasi lilinisan lang. At eto na guys, nililinis yung mga parts ko sa CVT. Yung bola, yan. Tapos yung mga parts din ng pulley. So yung pinalilinis ni Master dyan, yung gasolina. Yung iba kasi gumagamit ng mga yung pang CVT na spray. Tested na rin kasi yung gasolina na yan guys, yan panlinis. Kasi almost na bago pa yung Click ko, gasolina na talaga pinalilinis sa CVT. So wala namang major problem dyan sa mga gasket. Wala rin nagkakaroon ng issue ng tagas
Kasi kung nagkakatagas yan dyan sa may ano, sa may ehe, no, yung pinakadalawang ehe na nakikita nyo sa CVT. Sana nagtatagas na yung ano dyan, yung langis. Pero as of na wala naman nakikitang tagas. So matagal na yung method na yung ginagamit na yung gasolina na yan na panglinis sa CVT. Kasi medyo mahapdi sa ano gastos yung ano yung CVT spray na panglinis. Is a brief construction montage. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. So kitang-kita naman yung bola, pwede pang gamitin. At yung air filter guys, sobrang dumi, kotang-kota na. Papalitan na natin ng bagong genuine air filter yan guys. At yun guys, napakalinis na ng clutch lining ko, no? Yung nakita nyo sa video, pinapatuyo na lang gamit ng compressor. Yan. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. So yan yung 1000 RPM clutch springs. Then i-install na din yung slider piece. Yan. Huwag masyadong maraming grasa kasi yan din nagkukos din ng dragging. I-insert na yung 1000 RPM clutch springs sa stock lining. Sa paglalagay ng slider piece, dapat tight yung pagkakalagay niya para once kasi na maluwag yan, magkakandahulugan yung slider piece din sa pulley drive. Tapos yung 13 grams na MTRT flyball ko, wala pang kayod yan guys. Yan, nangingitim lang pero pwede pa rin siyang gamitin. Yung belt ko naman, goods pa rin yan kasi wala pa rin sign of cracking. So yung clutch belt ko guys nililinisan na at na regroove na yan siya. So fine groove yan guys kung napapansin nyo. So hindi siya matalas at hinawakan ko na ng personal yan. Yun. Parang wala lang din pero ang advantage niyan is mawala at matanggal yung dragging. Yan, naglagay na rin ako ng air filter foam para malesen yung alikabok sa loob. Then nag-install na rin ng bagong air filter na genuine.
At eto na guys, sobrang dumi ng aking rear hub. Ng brake shoe. Yan din yung nagkukos ng langit-ngit. Saka yung weak performance sa aking braking system sa likod. So kailangan din mini-maintenance din yan para maganda yung performance ng ating braking system sa likod. Yan, install na din yung brake shoe na pang supremo. Yan, binubugalan ng gasolina at ginagamitan na steel brush para totaling malinis na. Yun, lalagyan na ng konting grasa yan, para hindi magkakalawang sa loob yan kasi ano yan eh, natatalsikan ng mga ulan tsaka yung di ba pag sa baha yan, dyan din nagkukos ng kalawang yan. At ito na guys, so nililihan na yung rear hub ng mags ko sa likod. Yan. So kung mapapansin natin, medyo busalsal na yan. Kasi kinakain din kasi ng brake shoe. Saka di ko na rin talaga masisisi kasi daily use yung motor ko, yung Honda Click version 3 ko. Then finally, mag-change gear oil na rin. Then magpapalit na rin ng motol na langis na 800 ml na pang scooter. Little longer than a few minutes later. So ito na guys, no, natapos na yung maintenance yung natin, yung click. Shoutout kay Master Benmar. Wala na. Nawala yung dragging nyo. Oh, panis. Natin pag mga gumigit na pati. Oo. May tama ka. Sige. Wala na yung drag. Pag unang piga, wala eh. Smooth na. Oh, smooth na. Hindi pa naman pantay yung bell mo eh. Isa na yung sa dragging. Malambot pa natin brake. Oo. Kahit di siya ganun naman ka-delay kahit naka-clutch pa yun. Oo. Ayun na. May tama ko sa Oh, sige. sa brake sheet. Sige. Wala na yung dragging guys, no? Kung nakikita nyo sa video. Ayun, no? Oh, panis. Wala ang dragging yan. Yan, palit na rin tayo ng yung flyball kasi yung pinalit dito, hindi pa rin pudpud. MTRT, yung ganda ng flyball ng MTRT, no? Matigas. Hindi madaling kumayod yung bola. Nangingitim lang siya pero hindi siya yung may kayod talaga as in. Tapos yun, baling ginawa lang talaga sa akin, regroup lang ng clutch bell, palit ako ng clutch spring na 1000 RPM. Pero di muna ako nagpakalkal pulley kasi out of budget pa, hindi kinaya ng budget ko sa ngayon. Tapos change oil, gear oil, tapos palit ng air filter, yun.
Yun, balik alindog na tong ulit yung Honda Click ko version 3. Test drive tayo, no? Sound trip tayo ng 7-Eleven. Yan. Gaging ganda, oh. Wala nang ka-dragging click ko. Uy, sana all. Yung brakes ko makapit na ulit. Pinalinis ko na rin kasi yung brake shoe na ito. Yung salpaka ng brake shoe, sobrang dumi. Kaya doon nag-uumpisa yung langit-ngit. Ganda. Sarap na ito sa traffic, di na magda-dragging yung click ko. So update ko na lang kayo guys pag nasa C5 extension na ako, para ma-review natin ng ma-full review natin yung gawa ni Benimar sa Honda Click ko version 3. Let's go. And yo, what's up guys? So dito na ako sa may Villar Sipag. Yeah, so quick review lang tayo sa maintenance ng Honda Click version 3 ko. So ito yung pina-CVT cleaning ko lang siya, tapos pina-regroove ko. So bali yung regroove na hindi yung sobrang talim, yung fine groove siya na design for daily use. Kasi kinapa ko siya dun sa video kanina, hindi siya matalim talaga, parang wala lang, parang may guhit na ganun lang siya para hindi dudulas yung lining. Tapos di ko na muna tinuloy yung yung pakalkal ko dito sa may pulley. Bali lang muna, setup lang ng 1000 rpm na clutch spring yan. Tapos regroove ng bell na fine groove. Tapos yun, yung kagandahan do sa flyball ko, wala pa rin kayod. Ang kapal pa pa rin, nangingitim lang siya pero walang mga sign na kayod. Matibay daw talaga yung MTRT na flyball na ginamit ko na 13 grams. Palit din na ng air filter. Tapos yung brake shoe ko, pang Supremo, kasi kinapa ko na rin yung mags neto. May konting kayod na, medyo busalsal na yung mags neto eh. Makayod talaga yung mags yan kasi araw-araw ginagamit eh. Saka ito na rin yung gulong ko, balitin na. Next year ko napapalitan sa January. B-star din lalagay ko dyan katol sa sniper ko. Pag nag-setup kayo ng panggilid nyo, huwag nyo na sana titipid kayo sa gas, kasi ang habol nyo dun performance. Kasi kung talagang tipid sa gas, stay stuck kayo. Yun lang yung ma-advise ko sa inyo. Once na nagpalit kayo ng parts ng panggilid nyo, huwag na kayo mag-expect na titipid sa gas yung motor nyo. So kung kontento na kayo sa performance ng stock at tipid ng gas yung habol nyo, stay stuck kayo. Pero para sa akin kasi hindi ako satisfied sa performance ng stock na ito ng Click version 3. Kaya nagpa-regroove ako, tapos 1000 rpm clutch spring para wala na talagang dragging. Pag sa traffic na nagbabibrate yung motor ko bibisit ako. Ang ginawa ko yun, pinayos ko yung panggilid ko, so wala nang ka-dragging. So di pa makapag long ride this December kasi busy ako ngayon So ito, quick review ko na lang dito yung performance ito sa C5 yan. Arangkada, tapos yung top speed na rin. Depende kung makapag top speed tayo dyan. So magta top speed, know your limits lang. Huwag nyong sasagarin yung kailangan alam nyo rin yung motor nyo bago kayo magsagad-sagad ng takbuhan. Flashback. Testing ko lang yung arangkada guys. Bilis siya mag 60 di ba? 60 kagad. Ka 13 grams talaga, sa mo na. Maganda yung arangkada. Wala, di tayo makapag top speed. Daming sasakyan. Palit na ako ng B-star na gulong na ito, isang set. So maglo-long ride ako para makita ko rin sa yung performance na ito na pinagawa kong regroove na bell tsaka 1000 rpm na clutch spring. Buti na lang bagong preno. Kumakapit ka agad. Nangyari, siraan ata. Pasensya na rin guys sa mga nag-aabang ng vlog ko sa Click. Wala, natenga din rin talaga makapag-upload, kaya kumuha rin talaga ng PC para napaka time consuming kasi mag-edit sa cellphone. Kaya nag-invest na rin talaga ako ng PC, pang edit na rin talaga para mapadali din yung trabaho ko. Dito tayo sa may C5 extension sa may SM Sukat. Ito yung area ko Dito ko na tatapusin yung vlog ko guys. So shoutout nga pala sa mekaniko ko sa Pretty Boy Moto sa Bacoor, Cavite, kay Benimar, yung nag-setup ng panggilid ko.
Solid. Wala kang ka-dragging. Please like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Boy Vieros Motovlogs. So, end ko na tong vlog, guys. So, this is Boy Viajeros out.